Hindi ko alam kung ilang oras pa lang ako nakakatulog noong maramdaman kong may taong nagtungo sa kusina. May sahig kasi na kawayan ang buong bahay, kaya kapag may naglalakad ay mararamdaman ang pag-alog ng sahig. Halos pikit pa ako noong umupo ako sa aking hinigaan. Nilingon ko ang direksyon kung saan ko naramdaman na may lumapit na tao. Nakita kong si Lency iyon. Nagtataas pa lang ng kanyang suot na pajama. Umihi pala siya doon sa may bandang unahan ko kaunti. Nagulat din siya na napalingon sa akin, sabay sabing, "Hala kuya, bakit yan ka natulog?" Wala naman ako ibang makitang mapwestuhan. Bakit hindi ka nagsalita agad? Di nakita mo na yung ano ko. Malay ko dyan. Nakapikit pa ako nung bumangon ako Kaya hindi ko rin napansin kung anong ginagawa mo dyan. Akala ko nga si Manang Lorna ang bumaba para magluto ng maaga. Bakit kasi dyan ka pa umihi? May CR naman sa likod Hing-ihi na ako Hindi ko na mapigilan at lalabas na. Tsaka sabi ni Angel, pwede naman raw dito. Kasi nakakatakot lumabas kapag alanganin pa ang oras. Tsaka, bakit hindi ka tumabi sa amin ni Angel? Nagtira nga ako ng space sa may tabi ko at naglagay pa ako ng unan para sa'yo. Para doon ka na humiga pagkarating mo. Hindi ka naman pala tatabi. Tsaka, wala naman akong pakialam kung anong makita mo sa akin. Ganun din naman. Ha? Anong ganun rin naman? Sumagot naman siya. Wala, ganun rin naman. Hindi naman ako mag-aasawa kung hindi ikaw ang magiging asawa ko. Dahil iyon ang bili ni Mama. Diba? Alam mo rin yun? Bigla namang lumapit sa amin si Manang Lorna. Sir, galing na ako sa labas. Nakabalik na ang mga tao rito. Ang sabi nila, wala naman daw aswang silang nakita roon. Naabutan na sila ng umaga sa kakaantay, pero wala raw nagpakita. Manang Lorna, may natirang aswang naman doon, pero sila iyong gusto ng tahimik na buhay, kaya ayaw na nila makipaglaban pa. Marami sa kanilang mga kasamahan doon ay hindi na makakauwi dahil napatay na kagabi. Sir, may sasabihin ako sa iyo mamaya, pero magpapainit muna ako ng tubig para makagawa ng kape. Mauna na kayo magkape, may natira pa tayong 3 kape dyan. Lumabas ako ng bahay at nagpunta sa tahanan ng kanilang pinuno na si Apo Dende. Bago pa ako makarating sa kanyang bahay, ay nakita niya na ako. Agad niya akong sinalubong, sabay sabing, "Babaylan, wala namang aswang doon sa pinuntahan namin. Natakot siguro sila kaya nagsilikas na agad." Sabi ko naman, "Wala na po talaga kayong maaabutan roon dahil lahat sila ay sumugod rito sa pamayanan nyo kagabi. Nakita nyo yung nagkalat na abo sa labas ng bawat kabahayan? Sila iyan. Iyon ang dahilan kung bakit habang papasugod kayo roon kagabi, ay agad akong bumalik rito dahil nararamdaman kong dito talaga ang puntirya nila. Walang magtatanggol. Gawa ng lahat ng kalalakihan nyo ay papunta roon sa kanila. Sinadya ko rin na hayaan kayo magtuloy roon dahil ayokong makaharap nyo pa ang mga aswang na iyon. Siguradong marami sa inyo ang masasawi. Kawawa ang maiiwang pamilya kapag napas lang ang padre di pamilya nila." Agad namang sumabat ang tatay ni Manang Lorna na naroon na rin pala. "Napakasinungaling mo talaga! Gumagawa ka ba ng kwento para hindi ka matawag na duwag? Tapos sinasabi mong ikaw pa ang bida? Dahil ikaw ang tumapos sa lahat ng aswang na sumugod rito? Magandang kwento yan!" Pagkasabi niya lang noon ay agad ko siyang hinawakan sa kamay at hinila papalapit sa akin. Tapos inilapat ko ang isang kamay ko sa noo niya, sabay usal ng orasyon. Nanginig sa saglit na parang kinukuryente, tapos naging purong puti ang kanyang mga mata. 1 minuto rin iyon na nagtagal, tapos binitawan ko na siya. Sabi ko, "Ano, nakita mo na kung anong nangyari rito nung atakihin ng napakaraming aswang ang baryong ito? Ngayon mo sabihin nagsisinungaling ako. Ang totoo, ikaw ang punot dulo ng kaguluhang ito. Kung hindi mo sana ginahasa at pinatay ang isang pamilya ng mga aswang na iyon,
Hindi sana sila magtatanim ng ganito kalalim na galit. Alam niyong lahat ng mga narito na kapag ang mga aswang ang kinanti niyo at may pinatay kayo sa kanila, ay gaganti sila at uubusin nila ang buong pamilya niyo. Lalo kung hindi naman patas na engkwentro ang naganap. Ginahasa pa ang kapamilya nila. Ang taong ito ang siyang nag-umpisa ng lahat. Kinamkam niya pa ang lupain ng kapatid niya na isa sa mga aswang na taga roon. Di ba? Doon naman kayo lahat ng galing sa pamayanang iyon. Lumikas lang kayo noong magsimula na ang gantihan ng pagpatay. At ngayon, itinuturing niyo na silang mortal na kaaway. Samantala narito sa inyo ang nagpasimuno ng gulo at gumawa ng masama sa kanila. Naniningil lang sila. Mahabang wika ko pa sa mga taga roon na nagsilapit noong makitang magkaroon ng kaunting sagutan. Tapos binalingan kong muli ang tatay ni Manang Lorna. Di ba po sabi ko sa iyo kagabi, sa araw na ito ay malalaman ng mga kabaryo mo ang totoo mong kasalanan. Tsaka ano bang kasalanan ko sa iyo? Wala ka ng ibang ginawa kundi ipahiya ako at sabihan ako ng masama. Kung hindi lang sana garapal ang pag-uugali mo na ipinapakita sa akin, ay papanatilihin ko sanang lihim lahat ng ginawa mong kasalanan sa nakaraan. Wala kang maitatago sa akin. Nababasa ko lahat ang iniisip mo, pati na ang iyong mga nakaraan. Wika ko pa sa may kalakasang boses para marinig ng mga taga roon sa kanila. Nagkaingay naman ang mga taga roon at nagtatanungan kung totoo ba ang mga sinasabi ko. Ilan kasi sa kanila ay medyo matatanda na at may alam sa kwento tungkol roon. At syempre, hindi na nila yun ikinuwento sa mga bagong henerasyon, kaya marami na rin ang hindi nakakaalam. Pero pinatunayan naman ng mga nakakaalam na totoo ang mga sinabi ko tungkol sa nakaraan. Matapos noon ay bumalik na ako sa bahay nila Manang Lorna. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong masabi. Nasalubong ko naman sa labas si Manang Lorna. Sabi ko sa kanya, Manang Lorna, uuwi na po ako ngayong araw na ito. Hihintayin ko lang na sumapit ang hapon para makuha ko ang kailangan ko rito. Ngayon pa lang ay humihingi na ako ng tawad sa mga sinabi ko roon sa tatay mo. Wala kang dapat sabihin sa akin, sir. Dahil nasabi mo na rin naman lahat sa mga tao roon. Narinig ko lahat ng sinabi mong lihim ni tatay. Dahil naroon din ako sa di kalayuan. Bumili ako ng asukal. Kaya narinig ko lahat. Pero gaya ng sinabi ko kagabi, kahit anong mangyari ay nasa panig mo ako. Tinupad mo rin ang hiling ko na protektahan ang mga taga rito at makauwi sila ng buhay sa kanilang mga pamilya. Si tatay ay hindi ko talaga tunay na ama dahil dalagita na ako noong muling nag-asawa ang aking ina. Kaya alam ko rin ang lihim na sinabi mo tungkol sa kanya. Sir, kagabi, hindi ka naghapunan. Ngayon naman, aalis ka na lang nang hindi nag-aalmusal? Baka mapaano ka niyan. Kumain ka muna bago ka umalis. Nagluto ako ng pansit na sinahugan ko ng sardinas. Tsaka, papaano yung isang babae dyan kapag umalis ka? Hindi yan magpapaiwan. Sabi ko naman, iiwanan ko sa'yo si Lency. Pwede na kayo umuwi mamaya. Iwan nyo na lang ako rito dahil babiyahe pa kayo. Ako naman ay makakauwi agad-agad kahit kailan ko gustuhin. Tsaka, huwag nyo nang alalahanin kung hindi ako kumakain. Alam mo naman ang asawa ay hindi papabayaan ng asawa niya. May nagbibigay ng pagkain sa akin. Hindi nga lang kagaya ng pagkain natin na luto. Dahil hindi naman yun marunong magluto. Uwika ko pa na si Mian ang tinutukoy ko. Pero sir, teka muna. Magpaalam ka muna sa isa mo pang sakit ng ulo bago ka umuwi. Ay kay Lency pala. Dahil kapag hindi ka noon nakita, ako naman ang sasakit ng ulo. Hindi ko mapipigilan yun kung bigla na lang umalis nang walang paalam. Ayoko namang pagalitan dahil siguradong magsusumbong iyon kay mama mo. Ako naman ang mapapagalitan. Sige po, patapusin mo muna siyang makakain. Tapos papuntahin mo sa labas ng pamayanan. Doon ako maghihintay. Isasama ko na lang muna siya sa pupuntahan ko. Tama ka. Baka umalis nga bigla mag-isa. Sige, pupuntahan ko lang din muna si Apo Dende. Sige, sir. Matapos namin mag-usap ay nagtungo ako sa bahay ng matandang pinuno ng pamayanan.
Naabutan ko silang nagkakagulo, pero tumahimik rin sila noong makitang papalapit ako. Pagkalapit ko ay sinabi ni Apong Dende, "Babaylan, pasensya ka na. Nagkakagulo kami ngayon. Pero nagpapasalamat ako sa iyo dahil napakalaki ng tulong mo sa amin. Ito nga at pinagsasabihan namin si Kalando. Hindi ko alam kung bakit galit na galit siya sa iyo. Tapos nalaman pa namin ang mga ginawa niya. Siya pala ang punot dulo ng lahat ng kaguluhang ito. Kaalis niya lang, biglang umalis noong makita kang paparating. Hindi namin alam kung saan pupunta. Mukhang hiyang-hiya siya sa mga taga rito dahil nabunyag ang ginawa niya. Masama na rin ang tingin sa kanya ng mga taga rito." Nagsalita naman ako nang medyo malakas ang boses para marinig ng karamihan. "Maaari kayong magalit sa kanya dahil sa gulong kanyang ginawa. Pero wala na ring magagawa ang galit nyo. Matagal na yung naganap at nasolusyonan na rin naman. Lalo at nalipol na ang halos lahat ng aswang mula sa ibabang pamayanan. Kaya kung maaari, kalimutan nyo na ang bagay na iyon at mag-move on. Kung anumang nagawang pagkakamali sa nakaraan, itama nyo na lang sa kasalukuyan at iwasang maulit pang muli para hindi na magkaroon ng ganoon kadugong alitan sa pagitan ng kung sino mang angkan. Pasensya na pala kayo kung hindi ko na mahihintay ang inyong parada rito. Kukunin ko lang ang kailangan ko at aalis rin kami agad." Tumango-tango naman sila at nagpaalam na ako na aalis. Nagtungo ako sa mataas na bahagi ng pamayanan para obserbahan ang mga nangyayari. Kung pagmamasdang mabuti ay tila ba walang malaking pagsalakay ng mga aswang ang naganap sa kanila. Palibhasa, hindi naman sila nagkagulo at wala ring katawan ng mga aswang na nagkalat sa paligid. Kaya hindi sila nagkaroon ng takot o trauma sa nangyari. Bagamat may narinig silang mga iilang angil ng mga aswang noong nakaraang gabi, hindi naman sila lubhang nabulabog. Lahat sila ay abala sa kanya-kanyang gawain na pang-araw-araw. Marami rin ang abala sa paghahanda para sa kanilang gaganaping parada. Nasundan ko naman noong lumabas ng pamayanan ang amain ni Manang Lorna. Pero tuloy-tuloy siya sa paglayo, kaya hinayaan ko na lang din na makaalis. Bumalik man siya o hindi, wala na akong balak alamin pa. Maya-maya ay nakita kong lumabas ng bahay nila si Manang Lorna at si Lency na nakabihis na. Kaya dali-dali akong naglakad papabalik sa bahay nila Manang Lorna para makita nila ako. Sabi ko kay Lency, "Len, bakit nakabihis ka na? Kahit mamayang hapon ka na maghanda, hapon pa naman ako aalis. Kung gusto mo naman, kina Manang Lorna ka na sumama pag alis nila." Sabi naman ni Manang Lorna na naroon na sa labas ng bahay, "Sir, mamayang hapon pa naman kami aalis. Hihintayin lang namin na matapos ang parada rito sa baryo. Dito kasi sa tribo namin ay bawal umalis kapag may okasyon. Kaya mamayang hapon pa kami pwedeng makaalis. Madali lang naman ang biyahe dahil magpapahatid na lang kami sa bangka papunta sa Pantalan para hindi maglakbay ng malayo. Yang si Lency naman kaya yan nakabihis na dahil mamamasyal daw sila ng anak ko sa pamayanan. Tapos mamaya ay sasabay daw yan sa'yo sa pagpunta sa bukid dahil maliligo raw siya roon sa talon. Sir, talaga bang hindi mo na pwedeng mahintay pa ang pagdaan ng parada? Hindi naman iyon matagal." "Hindi na po, Manang Lorna. May kailangan pa akong gawin. Babalik pa ako doon sa malaking bahay na nadaanan natin. Aalamin ko kung kumusta na roon iyong mga iniligtas nating mga hikers sa gubat. May kutob akong may masamang nangyari sa kanila." "Ah, ganun ba sir? Sige po." Wika niya pa at umalis na rin ako at lumabas ng pamayanan. Noong makalayo na ako sa pamayanan ay gumawa ako ng portal patungo sa malaking bahay ng lola ni Bea. Iyong nasa loob ng malawak na rancho. Saglit akong nagmasid mula sa labas. Nakita kong maraming tao sa labas ng bahay. Tapos may inilabas na dalawang katawan ng tao na nakabalot sa kumot.
Duguan ang kumot na nakabalot sa dalawang iyon. Gumamit ako ng tagabulag para makalapit ng hindi mapapansin ng kahit sino. Nilapitan ko pa iyon at inusisa. Tama nga ako, dalawang bangkay, babae at lalaki. Parehong wakwak ang sikmura. Sila iyong magkasintahan na best friend ni Bea ang babae. Iyong lalaki naman ay iyong panay ang mura at panlalait sa akin at sinasabing mukha akong unggoy. Matapos kong makita iyong mga nakabalot na katawan, ay nagtuloy ako sa pag-akit ng bahay hanggang sa ikalawang palapag. Doon ko nakita si Bea kasama ang mga kaibigan niya. Lahat sila ay malungkot at umiiyak. Umusal ako ng orasyon para ipawalang bisa ang tagabulag na ginagamit ko bago ako lumapit sa kanila. Papalapit pa lang ako ay napalingon na sila ng sabay-sabay sa akin. Natigil sila sa pag-iyak. Sabi ko, "Ano, hindi pa rin ba kayo naniniwala sa akin? Kahit puro panlalait at pang-iinsulto ang ginawa niyo sa akin, ay bumalik pa rin ako para iligtas kayo. Kapag hindi pa kayo umalis agad ngayon rito, lahat kayo ay sasapitin," ang sinapit noong dalawa niyong kaibigan. Ikaw, Bea, anong masasabi mo ngayon? Di ba sabi mo, nababaliw lang ako, kaya kung ano-ano ang sinasabi ko sa iyo? Ang lola mo na kilala mo mula pagkabata ay hindi na siya ang lola mo ngayon. Kinain na siya ng kasamaan. Kahit apo ka pa niya ay hindi ka na niya sasantuhin. Nagtataka ba kayo kung sino ang may gawa noon sa mga kaibigan nyo? Walang iba kundi ang lola ni Bea. Alam iyon ni Bea dahil sinabi ko yun sa kanya noong dumating tayo rito. Pero pinagtabuyan niya ako at pinagsalitaan ng kung ano-anong masasakit na bagay. Kay Bea ko lang yun sinabi dahil alam kong pagtatawanan nyo lang din ako. At kung hindi pa rin kayo naniniwala sa akin, kayo na ang susunod na biktima. Siya nga pala, kung nagtataka kayo kung bakit butas ang sikmura ng dalawa niyong kaibigan, dahil kinuha ng lola ni Bea ang mga laman loob nila. Naroon ang laman loob nila sa freezer sa kusina. Kung gusto niyong i-check kung may katotohanan ba ang mga sinasabi ko. Pagkatapos kong magsalita ay iniwan ko na sila roon dahil alam ko naman na wala rin silang maisasagot sa akin. Sa kusina na ako dumaan para lumabas. Pero bago ako makalabas ay biglang nagpanting ang tenga ko at nakaramdam ako ng kaunting pagkahilo. Agad akong napalingon sa kabilang bahagi. Naroon ang matandang lalaki, nakatulong yata iyon ng lola ni Bea. Binato pala ako noon ng sator, pero natulala siya noong makitang walang nangyari sa akin. Agad siyang tumalikod para tumakbo, pero hindi niya na nagawa pang humakbang dahil naipako ko na siya kaagad. Umusal ako ng orasyon upang ibalik sa kanya ang ibinato niyang sator sa akin. Agad siyang sumabog doon mismo sa kusina. Ganun kalakas iyong sator na ibinato niya sa akin. Saglit akong tumayo sa may pintuan ng kusina habang tinatantya ang sarili ko. Nakaramdam kasi ako ng panghihina dahil sa sator. Oo, hindi ako napinsala, pero naapektuhan rin ako noon dahil nakasara pa ang puder ko. Hindi ko namang inakalang may makakasalubong akong ganoon. Ibinukas ko ang puder ko sa unang antas para kung sakaling may patraydor na umatake sa akin ay hindi na ako maaapektuhan pa. Bumalik ako sa pamayanan pero medyo malayo ako. Humanap lang ako ng mapagpapahingahan na puno. Hindi ko na namalayan na nakaidlip na pala ako. Nagising na lang ako noong tapikin ako ni Mian at sabihing, "Pantas, malapit na ang oras ng paglabas ng talahib." Kaya agad na akong gumising at nagpunta sa bahay nila Manang Lorna. Maliban kay Lency na babalikan ko, naroon rin ang garapang inihanda ko na paglalagyan nang makukuha kong katas ng ligaw na talahib. Pagkarating ko roon ay naabutan ko si Lency at si Angel. Sabi ni Angel, "Kuya,
Mabuti at dumating ka na. Kanina ka pa hinihintay ni Len. Sasama daw siya sa'yo sa pagpunta sa pupuntahan mo. Hindi ko kasi siya pwedeng iwan mag-isa rito. Aalis din ako. Pupunta ako sa parada ng pamayanan. Hahanapin nila ako doon. Mamaya pa kami uuwi. Sabi ko naman kay Lency, Len, maghanda ka na dahil aalis na tayo agad pagkatapos kong makuha ang ligaw na talahib. Matapos niyang maghanda ay umalis na kami. Pero sa likuran ng pamayanan kami dumaan para hindi na makita ng mga tao roon. Naglakad kami patungo sa malaking sementeryo. Naroon kasi malapit ang lugar na itinuro ni Manang Lorna. Sabi ko kay Len, Len, dito ka lang maghintay ha, ako na ang bababa doon. Hindi siya sumagot habang nakasunod sa akin, kaya nilingon ko siya kung bakit. Iyon pala ay abalang kumakain ng biskwit at coke sakto. Sabi ko naman, mabuti at may nabili kang ganyan rito. Meron pa na silang tindang ganyan? Sabi niya naman, hindi ko binili ito kuya. Diyan ko lang ito kinuha sa ibabaw ng nicho. Marami pa nga roong mga pagkain sa ibang nicho sa unahan. Ayos ah, wala ka talagang pinapalampas. Pati alay sa mga patay, pinatos mo pa. Nagugutom na ako eh. Sayang naman ang mga pagkain dito. Bakit pa aalayan, ipatay na yan. Hindi na nila ito makakain. Basta wala lang lason, talo-talo na ito. Dati nga sila ang kinakain ko eh. Ito pa kaya na pagkain na talaga. Ay, bahala ka nga kung sakitan ka dyan ng tiyan. Mukhang matagal na yan dito eh. Huwag ka lang aalis dito ah. Di ka naman takot sa mga sementeryo, di ba? Pero kung gusto mo namang magpunta sa talon, edi sige pumunta ka. Pupuntahan na lang kita roon. Siguradong maraming tao roon, mga naglalaba. Matapos kong sabihin iyon sa kanya, ay pumunta na ako sa mismong lugar ng talahiban. Katabi lang iyon ng sementeryo. Isang malawak na bakanting lote na marami ang matataas na kugon. Pagkarating ko roon, ay tinignan ko ang oras. 2:55 ng hapon. Kaya naghanda na ako. Umusal ako ng orasyon para tawagin ang mga gabay ko. Baka kasi may makialam na mga elemental sa paligid o di kaya mga tao. Sunod ko namang inusal ay ang pagbubukas ng espiritual kong paningin. Biglang naging kulay green ang paningin ko sa paligid. Maya-maya ay humangin ng malakas. Iba rin ang tingin ko sa mga kugon roon. Pinakiramdaman ko ang sikat ng araw. Ilang saglit pa ay nakita ko na rin iyong hinahanap ko. Nasa bandang gitna iyon. Bukod tangi na naiibang kugon ang lumitaw. Namumulaklak iyon ng kulay dilaw. Kaya mabilis kong pinuntahan. Naglabas iyon ng katas na malagkit. Kinuha ko kaagad ang inihanda kong garapa para doon ko ilalagay ang ilalabas noong nakatas. Para iyong langis at napakabango pa. Matapos kong makakuha ay umusal ako ng orasyon para isarang muli ang ikatlo kong paningin. Pagkatingin ko sa paligid ay natuyo na ang lahat ng kugo na naroon para bang sinunog. Umalis na ako sa lugar na iyon at bumalik sa sementeryo. Naroon pa rin naman si Len, tahimik na kumakain. Tinawag ko siya na lumapit sa akin. Noong makalapit ay sinabi kong, Len, kina-Angel ka na muna sumabay ng pag-uwi. Baka hindi pa ako makakauwi ngayon. May dadaanan pa kasi ako. Sabi niya naman, Kuya naman eh, nandito na ako. Papabalikin mo pa ako roon. Sasama na lang ako sa iyo. Hindi ka pwedeng sumama sa akin dahil hindi ako makakagamit ng portal kapag kasama kita. Hindi mo kakayanin ang aura noon. Bumalik ka na lang sa pamayanan, ihahatid kita. May dadaanan pa kasi akong lugar na pamilyang ginagambala ng aswang. Hindi na siya sumagot at nakasimangot na lang. Pagkalampas lang naman ng sementeryo ay kita na rin agad ang pamayanan. Pero hinatid ko talaga siya hanggang sa bungad at noong nakapasok na siya sa loob ay saka na ako umalis. Tinungo ko naman ang lugar na sinabi sa akin ni Mian kung saan raw siya naroon. Pero pagkarating ko roon ay nawala naman agad ang aura niya doon.
Nakita ko roon ang isang katamtamang laki ng bahay. Lalapit sana ako sa bahay pero bigla kong nakita na may gumagapang sa bubungan ng bahay habang nakalawit ang mahabang dila ng aswang na tiktik. Umusal ako agad ng tigalpo, sabay kumpas ng kanang kamay paturo doon sa aswang. Nabigla ang aswang, biglang nagkikisay at umangil sa bubong dahil sa sakit ng kuryenteng pumulupot sa kanya, hanggang sa nagpagulong-gulong siya sa bubong at nahulog. Plakda iyon sa lupa. Agad naman siyang dinaluhong ng alaga kong sigbin na si Milo at iwinasiwas ang katawan ng aswang hanggang sa hindi na iyon gumagalaw. Bumalik iyon sa pagiging anyong tao, isang matandang babae na walang kahit anong saplot. Pero ang ipinagtataka ko, dahil isa siyang tiktik, paanong nakapagpalit siya ng anyo kahit hindi pa naman gabi? Nakita kong may medalyon siyang suot, kaya kinuha ko iyon. Pagkakuha ko lang noon ay bigla siyang nagliyab at naagnas. Isa siyang tiktik na amaranhig. Ang mga tao naman sa loob ng pamamahay ay tahimik lang. Kumatok ako sa pintuan at nagtaupo. Pero walang sumasagot o lumalabas. Sabi ko na lang, kung ayaw niyo pong lumabas, pakikuha na lang itong langis na iiwanan ko dito sa tapat ng inyong pintuan. Makakatulong ito para hindi na kayo malapitan ng katulad na nila lang na umatake sa bahay niyo ngayon. Wika ko pa at tumalikod na. Pero bago pa ako makaalis ay nagbukas naman ang pintuan. Lumabas ang isang babaeng buntis. Ang laki na ng tiyan noon na parang manganganak na. Sabi niya, "Sino po kayo? At anong kailangan nyo? Wala pa rito ang asawa ko. Nasa trabaho pa siya. Mamaya pa yun uuwi." Sabi ko naman, "May ibibigay lang po akong langis sa inyo. Kapag may kababalagan sa labas ng inyong pamamahay, gaya ng maligno o aswang, ay kukulo ang langis na yan. Ang gawin mo lang ay kumuha ka ng kapirasong papel o tela. Lagyan mo ng kaunting langis at sindihan. Kapag ginawa mo yun, ay mararamdaman ng aswang ang init sa papel na parang siya mismo ang sinusunog mo. Kaya iiwasan nilang magtangkang lumapit pa rito. Kapag umuwi naman ang asawa mo, huwag mo na muna siyang paalisin dahil malapit ka ng mga anak. At dahil doon ay mas dadami pa ang aswang na papasyal sa inyo rito. Ituro mo na lang din sa kanya ang sinabi ko sa iyo na gagawin sa langis at papel. Yan namang anak mong maliit, kaya yan iyak ng iyak. Dahil nausog yan noong aswang na dumalaw kanina rito sa inyo. Maglagay ka ng ilang patak ng langis na ibinigay ko. Ipatak mo sa basong may tubig. Kaunti lang yung kaya niyang maubos sa isang inuman at ipainom mo sa kanya. Tsaka ma'am, pwedeng makahingi ng tubig?" Sabi niya naman, "Naku sir, pasensya ka na. Wala pa kaming tubig. Hindi ako nakapag-igib kanina dahil panay ang sakit ng tiyan ko. Kung gusto mo, maghintay ka lang dito at mag-iigib muna ako. Malapit lang naman. Diyan lang sa may ibaba ang igiban." Sabi ko naman, "Wag na po ma'am, ako na lang ang pupunta roon. Basta, wag mong kalimutan ang mga sinabi ko sa iyo." Matapos namin mag-usap noong batang ginang, ay agad na akong nagpunta sa sinasabi niyang igiban. Doon na rin ako gumawa ng portal papauwi sa amin. Noong nasa bahay na ako, ay nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Napansin kong maliwanag ang bahay ko at may ihawan rin na nakalagay sa labas. Tapos may nakasalang na inihaw na bangus. Hindi na ako pumasok dahil inalam ko lang naman kung sino ang naroon. Naramdaman ko sa aura na si Ate Ria ang naroon. Aalis na sana ako nang bigla naman siyang nagsalita. "Bunso, aalis ka na agad? Hindi ka man lang papapasok? Kumusta na si Marichu? Alam mo ba na noong malaman ni Dragon mo na magkakaanak ka roon, ay bumalik na naman ang dati niyang ugali. Masungit na naman at mainitin ang ulo." Sabi ko naman, "Hayaan mo na lang te, sanay na ako roon. Sana sinama mo na lang rito para makapagbakasyon naman." Sabi niya naman, "Speaking of, abangan mo na lang, paparating na yun. Nauna na lang kasi ako.
Ayoko kasing mag-commute dahil madali ako mapagod. Kaya, kagaya mo, gumamit na lang din ako ng portal. Sige te, pag dumating siya, sabihin mo na may pinuntahan lang ako saglit. Makakabalik rin naman ako agad. Tapos umalis na nga ako. Nagpunta na ako sa lugar noong babaeng humihingi sa akin ng tulong para sa kanyang anak. Pagkarating ko sa bahay nila ay naabutan kong may nakaparadang sasakyan ng barangay sa harapan ng bakuran. Naglakad ako ng tuloy-tuloy papasok. Tinignan ako ng masama ng lahat ng naroon nang may pagkadismaya. Sinalubong ako noong ginang na nanay ng bata. Sabi niya sa akin habang umiiyak, "Ang kapal ng mukha mong magpakita rito. Noong humihinga pa ang anak ko, hindi mo kami natulungan. Tapos bigla ka pang nawala. Ngayong patay na siya, saka ka magpapakita? Kung hindi mo naman pala kaya, sana sinabi mo para makahanap pa kami ng ibang paraan. Alam mo namang tinanggihan na kami ng mga doktor, kaya hindi na namin siya pwedeng ibalik sa ospital." Bigla namang kumilos ang tatay at aatakihin na dapat ako. Pero bigla iyong pinigilan ng mga tanod. Nagtuloy ako sa pagpasok ng silid kung saan nila inilagay ang bata. Kaya pala maraming tao dahil iimbalsamuhin na ang bata. Kaya rin pala may puting sasakyan sa labas. Hinawakan ko ang pulsuhan ng bata. Wala na talagang pintig. Pati na sa dibdib ay wala na ring tibok ang puso. Inalis ko ang nakabalot na tela sa bata. Nakita kong may kulay itim na bato na nakatali sa bewang noon. Tinanggal ko iyon, tapos hinawakan kong muli ang pulsuhan. Umintig ang pulso ng isang beses. Kinuha ko ang katas ng ligaw na talahib sa bulsa ko at nagbuhos ako sa takip ng garapa. Nagbuhos ako sa bibig ng bata, pati ang pusod ay nilagyan ko rin. Saka ko pinisilang mahina ang talampakan noon. Bigla iyong sumipa at sumuka ng kulay puti. Alam kong gatas iyon. Tapos biglang pumalahaw ng iyak ang bata. Nagkagulo ang mga tao at nagsipasukan sa loob ng silid. Lahat sila ay nabigla at nagulat sa nangyari. Kanya-kanyang pasok ang mga tao sa loob ng silid, pati na ang nanay. Agad niyang dinampot ang bata at niyakap. Ako naman ay halos hindi na makagalaw sa sobrang sikip sa dami ng mga tao sa silid. Kaya sumiksik na lang ako at lumabas ng silid. Hindi na ako nagpaalam pa sa kanila at umuwi na rin ako sa bahay namin. Pagkarating ko sa bahay ay nakita kong naroon na si Mrs. Noong makita niya ako ay biglang nag-transform ang kanyang mukha na para bang gusto nang bumuga ng apoy. Sabi niya sa akin, "Aba, narito na pala ang binata. Parang walang asawa at anak ka. Hindi mo lang ako sinalubong ng happy birthday." Lumapit ako sa kanya para lambingin, pero hindi madala. Galit talaga. Sabi naman ni ate ko, "Galit yan ngayon, pero mas galit yan mamaya. Pero ibang labanan na ang dapat maganap. Kaya ikaw, Charis, kay tita ka tatabi sa pagtulog mamaya ha. May matinding pag-aawayan na gagawin sina mama at papa mo." Wika pa ni ate sa anak ko habang karga niya ito. Sabi ko naman kay Mrs., "Bukas na kita babatiin. Bukas pa naman talaga ang birthday mo, di ba? Para namang naninibago ka pa sa akin. Isipin mo na lang na para lang din ako sundalo na nadidistino sa kung saan-saan. Makakauwi lang kapag nakapagpa-approve ng leave." Wika ko pa. Ayun po mga katribo, hanggang dito lang ang latest natin ha. Abang-abang na lang tayo uli sa mga kasunod. Magsama-sama tayong muli sa mga kasunod na pakikipagsapalaran ng ating dakilang babaylan na si Sir Rico. Maraming salamat po sa inyong palagiang pag-antabay at pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.